Update po tayo sa Bagyong Uwan. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Nasa na po ang Bagyong Uwan at saang mga lugar pa posibleng makaranas pa rin po ng mga pag-uulan at malakas na hangin? Sa ating pong latest bulletin, itong si Bagyong Uwan ay nasa 135 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Ibig sabihin nito ay dahil sa laki nitong si Bagyong Uwan na umaabot ng 850 kilometers yung radius. So about 1,600 plus, no? 1,700 kilometers yung diameter nito. Kaya meron pa rin tayong signal number 3 dito sa Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, at Bulacan. Signal number 1 na lamang po dito sa Metro Manila. Pero kahit signal number 1 ay mararanasan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin. Also gusto rin po natin banggitin na meron tayong heavy rainfall warning. Naka-yellow pa rin po dito sa Metro Manila. At to continue po yung mga signal number 1, kasama dito yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Islands, Marinduque, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian and Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and western portion ng Masbate, kasama ang Burias at Ticao Islands, Aklan, Capiz, northern and central portion ng Antique, kasama ang Kaluya Islands. So yun po yung mga may babala na patungkol sa lakas ng ating ng hangin na associated dito kay Bagyong Uwan. Okay, at makikipaliwanag na rin po kami sa inyo dun sa sinasabing pagbasag daw ng Sierra Madre sa mata ng Bagyong Uwan, kaya hindi ho daw ito masyadong nakaapekto sa ilang lugar dito sa bansa na ina-expect po, no, talagang grabe. Opo, actually, yung epekto ng Sierra Madre ay, well, nandun talaga siya, pero pag tumama po talaga sa kalupaan yung mga bagyo, talagang ang nagiging characteristic niya ay humihina. So from super typhoon, kapag nagkaroon, isa po sa mga dahilan nito, ay nawawalan siya ng source ng energy. Kung i-compare natin yung kalupaan, wala pong moisture dyan na kasing dami nung nasa karagatan. Yung moisture na yan ay nakadepende rin po dun sa tinatawag natin na sea surface temperature o yung temperatura ng karagatan. Kapag mas mainit po yung temperatura ng karagatan, mas mataas yung tsansa na magkaroon ng updraft or yung evaporation. At yun po yung tumutulong sa mga bagyo na mag-form. At ganoon din naman yung tinutulong niya para mas lumakas pa yung mga bagyo. At kapag wala po yun, relatively mas hihina po talaga yung mga bagyo natin. At kung meron din pong study na ginawa yung ating former professor sa UP na si Doc Jerry Bagtasa and also our colleague si B.A. Racoma, at pinaliwanag po nila through simulation, like yung simulation po ay numerical modeling. So yung numerical modeling naman, halimbawa meron tayong equations na inaaral sa high school, ideal gas law and others. So sa atmospheric system, meron din po tayong mas matataas na equation, hydrostatic equation, Navier stokes. So isipin po natin yung mga equation na yun, lagay natin sa computer. Tapos yung computer, uutusan natin, lagyan natin ng data, and then utusan natin computer, ano kaya ang mangyayari kapag may Sierra Madre o wala. So yung kanilang findings ay nakita nila na hindi po kasing laki nung contribution nung Sierra Madre yung nagiging tulong. Alright. Nung, opo, so yes po, opo. Kami ho ay maraming natutunan at salamat din po sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Salamat po.